So ngayon mga kababayan, eto na. Ay, wala na talaga. Dito tayo kay Camille Villar, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap magtiwala ngayon. Lalong-lalo na sa ginawa ni Camille Villar, mga kababayan, kung actually hindi ko ibabash si Camille dito, magre-react lang ako. Kasi kumakalat ito ngayon sa social media, yung picture ni Camille Villar, tatay niya, at si Sara Duterte. Ito yung lumalabas ngayon mga kababayan na kung saan hindi ko lubos maisip na bakit may mga ganung bagay. Bakit may mga ganung pangyayari? Di ba si Camille is part ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit nandun siya? Diba? Bakit nandoon siya? At kasama nga niya itong si Sara Duterte at ang kanyang tatay. So ako naman, bilang Pilipino, ay sabi ko nga, pake. Desisyon nila yan. Bawat isa naman sa atin, di ba? May mga kanya-kanyang desisyon sa buhay. So, hindi natin sila pwedeng diktahan. Hindi natin sila pwedeng utusan kung saan nila gusto. Actually, napanood ko lang talaga kung saan magkasama nga itong si Camille Villar, Sara Duterte, tsaka yung tatay niya. Ayan, kita nyo po dito, ayan no. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So, hindi ko lang sure kung dati pa ba to, hindi ko rin sure kung bago lang ito. Ang sa akin lang kasi, wag sana silang balat sibuyas. Alam nyo, sa totoo lang, di ko lang alam kung sumagot na si Camille sa isyong ito, kasi maka Duterte nga dito ang ginawa niya. Ngayon, di ba alyansa siya, maka-BBM siya, so dapat ganun, hindi ganun. 'Di ba? So kung dati pa man ito, this is part of a political. 'Di ba? Ngayon, hindi ko naman siya binabash dito. Actually, alam naman po natin na ang tatay at nanay niya is maka Duterte talaga. Pabor na, magkaibigan yan sila eh. 'Di ba? Kasi dating presidente, vice president ang anak. Sino ba namang hindi makipagkaibigan sa presidente? Kahit sino. 'Di ba? Pag sinabi mong presidente, kahit nga artista eh. 'Di ba? Kahit sino ba naman makakita ka ng artista kasama, 'di ba? Gustuhin mo talagang magpa-picture, gustuhin mong makipagkaibigan. Bakit? Kasi artista. Sila mga politician, presidente, sino ba namang ayaw makipagkaibigan sa presidente? Ngayon, kung luma man ito o bago, sabihin natin luma 'yan, part na 'yan. Dapat hindi siya maging balat sibuyas. Kasi nga maraming ayaw, take note, maraming Pilipino sa Pilipinas. Almost 120 million plus Pilipino. So, wag mag-expect si Camille na lahat ng 120 million Pilipino ay papabor sa kanya. So, malamang sa malamang, merong ayaw sa kanya. Malay natin ang naglabas dyan, yung ayaw sa kanya. Or kalaban niya, pagiging politician. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, sa politika kasi, the more na marami kang kuda, the more na marami kang yaw-yaw, babagsak ka. Maniwala kayo sa akin. Hindi na kasi ngayon, uso sa politika, ang magsisigaw-sigaw ka dyan, magyayaw-yaw-yaw ka dyan, hindi mo ikakapanalo niyan. Bakit? Ang tao kasi mabilis mairita. Ang mga Pilipino mabilis mairita. Diba? Hindi, maraming, kung naalala nyo noon si Isko Moreno, tumakbong presidente, ang daming kuda, nanalo ba? Nga. Hindi ko kinakalaban si Isko. Napansin ko lang kasi, pag the more na maraming kuda, hindi talaga mananalo. Pag the more na maraming itsiburetche, hindi mananalo. Bakit? Magsasawa ang tao eh. Tignan nyo yung Miss Universe. Si Chelsea Manalo. Merong mga sikat. Mga sikat dun, mga galing sumagot, magagaling rumampa. Sa umpisa, hindi siya napansin. Kasi nga, maitim, maliit. Nagulat ka. Noong qualification, ay yung quarter na, yung pag-final na, mag-coronation na, biglang umangas. Edi naging Miss Universe. Philippines. So, aanhin mo yung mga sumasali, yung mga batikan, na puro kuda. Alam nyo, sa totoo lang, bilang politician, ako, I was born and raised surrounded by politician, pero hindi ako politician. Ang style mo kasi para manalo ka, hindi yung puro kakuda. Mahirap kasi yung puro kwento, walang kwenta. Gumalaw ka. Politician ka. Di ba? Gumalaw ka. Magpakitang gilas ka.
na kailangan kang iboto ng tao. Katulad ng Maynila, example ko na lang sa inyo sa Maynila, 3 kandidato pagka-mayor, Isko, Hani, at Sam Versosa. Sam Versosa, puro kuda. Puro kuda. Tapos yung mga kinukuda niya, pag bina-background check mo, mali. Ito namang isa, Hani Lacuna, puro sisi. Puro sisi. Si Yorme, tahimik lang. Kung ikaw papipiliin sa 3, doon ka sa puro kuda. Tapos pag chinik mo, mali naman, yung isa naman, kasalanan niya kasi siya ang mayor, isisi niya doon sa dating mayor. Kung tutuusin, pag bumoto ako, yung tahimik na lang. Bakit? Magulo eh. Di ba? Ganun lang. Yung isa, kasalukuyang mayor, pag may problema, kapag may kinakaharap na issue, isisisi sa dating mayor. Dahil kay Isko yan eh. Si Isko nagbenta niyan eh. Si Isko nagawa niyan eh. Kay Isko na tao yan eh. I feel betrayed. Yeah? So, kung ikaw ang botante sa Maynila, hindi ka buboto. Bakit? Puro kasisi. Gawin mo na lang. Nagtambak ang basura, bumaho ang Maynila, sinisisi mo sa dating mayor, ikaw naman yung nakaupo. Yung isa naman, gustong maging mayor, lahat na lang ng issue, isasabi. Lahat na lang, isisira. Tapos, pag i-background check mo yung sinasabi niya, mali. Biruin mo, bininta daw ang City Hall, bininta daw ang paaralan ng Maynila, bininta daw ang Divisoria, bininta daw ang Quiapo. Ngayon, pag pupunta mo doon, anong karapatan ni Isko magbenta ng Quiapo? Hindi naman party ng, hindi naman pagmamayari ng Maynila ang lupa ng Quiapo. Yung mga nakatayo na negosyo dyan, yun yung nagbabayad ng tax sa Maynila. Pero hindi pwedeng ibenta ni Isko ang Quiapo. Ngayon, sino iboboto ninyo? Kung ako kay Isko, ako, bakit tahimik? At bukod sa tahimik, may napatunayan, may resibo, may nagawa. Malinis ang Maynila. Diba? Ganun yan. Sa mga senador. Ngayon, merong isang senador dyan. Ang apelido, hospital. Tinatanong siya. Ikaw, sa tinagal-tagal mong senador, anong nagagawa mo? Ang sabi, ngayon ko lang kasi napansin. Yung ang pangalan niya nasa hospital. Ngayon, yung isa namang senador, sumisigaw-sigaw. Kailangan hihingi ng tulong kay Trump. Hindi mananalo yung ganyan. Kung gusto mo ng pruweba at patunay, gumalaw kayo. Hindi yung puro kayo bunganga, puro kayo kwento, walang kwenta. Yung isa naman, naglilibot, nag-iikot. Pinagmayabang ang kanyang malasakit center, samantalang hindi naman galing sa kanya yan at galing yan sa tax ng taong bayan. Ibuboto nyo ako kasi may malasakit center ako. Hindi naman yan galing sa kanya yan. Pera ng taong bayan yan. Kahit pag gumawa ka dyan ng bukod sa malasakit, gagawa ka ng AKAP center, at tabang center, malasakit center. Hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Buti pa si Digong, Mr. President, bago ka bababa bilang presidente, anong maisasabi mong achievement? Anong sabi ni Digong? Wala akong dapat ipagmayabang na nagawa ko kasi hindi ko pera yan. Trabahante lang ako. Diyos ko. Sabi ni Jerry Tialim, Kent, iiwanan ng utang ang Maynila ni Isko, Kent. Alam nyo, sa totoo lang, salitang yan eh. Bunganga ni SB yan eh. Alam nyo, yung utang sa Maynila, huwag nyong problemahin. Bakit? Ang pondo ng Maynila 2025, 25 billion. 2025 this year. 25 billion. Ang utang ng Maynila, 17 million. Binabayaran yan buti-buti sa DBP. Actually, hindi ko alam yung Land Bank ba at DBP. Hindi naman yan utang na pag inutang mo 17 billion, bayaran mo agad. Hindi po. Ano po yan? Month o yearly po yung hinuhulugan. Nilulun po nila yan. So, kung merong budget 25 billion sa year 2025, kayang bayaran ng Maynila yan. Kung mangutang, Diyos ko, hindi pa ba kayo sanay? Bago umalis si Erap dyan, ang laki din naman ng utang. Bago umalis si Isko, may utang pero pakinabangan naman ng taong bayan. Di ba? Utay-utay ang pagbayad niyan, hindi buo. Anong ginagawa ng kasalukuyang mayor kung hindi niya bayaran yung utang? Wala siyang kwenta.
malamang hindi siya manalo pag ganyan. Di ba? Ganun yan. Huwag na kayong sabihin ninyo si Isko, iniwan, malaki utang. Bago bumaba si Erap, malaki din utang sinalo ni Isko. Si Duterte nga, bago bumaba, 14 trillion ang utang eh. Oh, sinong nagbayad? Si BBM. Oh, huwag kayong mag-expect na pagbaba ni BBM, walang maiiwan. May maiiwan pa rin yan. Alangan man pilitin ni BBM na bayaran lahat ng utang ng Pilipinas. Kaya wag na magsisihan. Kung sino yung nanalo, bayaran mo kay ikaw yung pumalit eh. Oh, kung ayaw mo palang bayaran at ayaw mong sundin yung proyekto nung nakaraang administrasyon, wag kang magpresidente, wag kang magmayor. Ganun lang naman yan eh. Kaya ka nga nagmayor to serve the people. Hindi ka nagmayor to sisi the late administration. Di ba? Yan ang totoo. Nagpresidente ka para serbisyuhan mo yung bayan. Yeah? Serbisyuhan mo yung bayan, nagsiservisyo ka, tumatakbo ka bilang public servant. Kaya nga tinatawag kang public servant, huwag niyong gayahin si Sara Duterte. Public servant ng naturing pero hindi nagserbisyo sa publiko. Saan siya ngayon? Andun, sa dahig. Iwan ko kung nakauwi na. Miriam De Los, maraming salamat sa De Los Santos, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollars super sticker. Thank you so much po. Diba? Ma'am Gina 31, may galab shoutout po dyan sa Japan. Napaka-simple. Tingnan nyo si Camille Villar. Namangka sa 2 ilog. Kung bago man yung picture na yan, o luma man yung picture na yan, kayo na ba? Actually, mga kababayan, bukod dyan sa namangka sa 2 ilog, merong napanood ako kay Cynthia Villar. No? Grabe pala talaga ugali nila, mapangit. Ako, para sa akin, ikaw, dapat diba, public servant ka, dapat mahinahon ka. Hindi yung, tingnan nyo, kita nyo to? Grabe. Ayan tingnan ninyo. Nagwawala siya dito, Ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo. Di ba? Ang galing mo. Umalis ka dyan. Ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo. Hindi pa sinasaktan ng guard mo. Umalis ka dito. Ako nagtanggal na lahat ng squatter dito. Hindi ko nga ito pakinabangan eh. Ngayon ikaw na ngayon ang matutunod. Ang galing. Ano yung guardia? Ano kayo lumapit dito? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung tama umali ang ginawa ni Cynthia Villar dito, hindi, actually tama naman. Ako i-explain ko sa inyo. Tama kasi itong ginawa nyo. Ginawa niya, bakit? Sinara po kasi ang kalsada na ito sa Las Piñas. Nagkukos kasi ng traffic. Ngayon, sa sobrang traffic, napadaan itong si Cynthia Villar, kaya siya nagalit. Ang problema lang kasi, okay lang magalit eh. Okay lang magalit. Pero yung galit mo may kasamang panunumbat, hindi maganda yun. Okay lang. Sa Las Piñas to, sinara kasi ng kalsada, ito actually parang inaayos yata ito, tapos sinara. Ngayon, nagkukos ng traffic, napadaan itong si Cynthia. Ngayon, nung napadaan itong si Cynthia, nagalit. Pero yung galit niya kasi, sobra ang bunganga. Bakit? Ako nagpaalis ng mga squatter yan eh. Ako ang gumawa niyan eh. Ako nagpaano dito, pa-improve ng lugar na to eh. Pero isasara ninyo, kayo na magaganito ngayon. Parang sumbat na eh. Di ba? Alam nyo yung nakakahiya na eh. Di ba? Okay lang naman. Tanggalin nyo yan. Wag niyong iharang yan kasi maraming taong dadaan. Bilang respeto man lang, nagkukos na po ng traffic doon. Hindi yung, tanggalin mo yan. Ako nagpaayos yan. Kami nagpatanggal yan. Kami nagpa-improve ng lugar na yan. Amin ang lugar na to. Ako ang may gawa niyan. Pero di ba? Batas ko ang nakaano niyan. Ako ang gumawa ng batas na ganyan. May halong panunumbat eh. Di ba? Tama naman. Tama yung pagsita niya. Mali lang ang paglabas ng bunganga niya. Di ba? Sabi ni Jimboy Dinawanay,
Hahanapin kita pag nakauwi si tatay. Huwag kang makitatay sa bagay. Kung pareho naman kayo utak, tatayin mo na. Actually, sa totoo lang, yung mga naghahanap sa akin kung kailan ako maggilit, pauwiin nyo muna si Digong. Kinalawang ngayon panggilit ko dun. Kutsilyo at gunting na nga eh. Huwag kasi kayong tanong ng tanong kung kailan ako maggilit. Pauwiin nyo muna mga putang ina ninyo. Di ba? Ako, pag nangako ako, tutuparin ko. Pero tuparin nyo rin, pauwiin nyo yung putang inang Digong na yan. Kaya, mahirap kasi magigilit ako ito, hindi pa nakauwi. Sinong tanga? Kaya, tanga na nga kayo, tatangahin nyo rin ako. Tang ina ninyo. Kaya, pareho kayo ni Bilyar eh. Kaya, sinisita mo lang. May kasamang sumbat pa. Kaya, kung ikaw, buboto mo pa ba? Bot. Kaya, yan ang mahirap. Oh. Bukod dito, mga kababayan bukod dito sa isa, may isa pa. Isang BFAR ng Iloilo. Ito, pinagalitan. This is for the benefit of the small fishermen. Not for SIPTEC. Ba't mo i-build sa SIPTEC at ipamamanage mo with SIPTEC? Dapat ikaw ang mag-manage together with the local government. Katulad ng mga fish hatcheries, BFAR muna nagmamanage first 2 years, tapos tina-turn over na sa local government. Oh, hindi ganyan. Yes po. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Aba, nagalit. Eh kasi Region 16 to, baka ganyan na naman ang gawin mo. Tigilan mo ako. Hindi ako luko-luko. Kunwari ka lang may concern sa bayan, putang ina. Sabi ko sa inyo, kung wala kayong mga negosyo, hindi man kayo papasok diyan sa politisyan. Hindi kayo papasok sa politika. Ang dami akong kakilalang ganyan. Pumapasok sa politika. Para saan? Para may panangga sila sa mga businesses. Matatakot ang tao. Bakit? Matakot tayo dyan. Oh, kaninong lupa ito? Akin ito kasi walang umangkin. Oh, sino yun? Ay, si senador yun. Ay, takot ako dyan. Wala akong pera. Mayaman yan. Bilyonaryo yan. Oo, pang-5 sa Forbes yan. Diba? Ay, naku. Ganyan siya. Pag ako subukan, hindi ka nga luko-luko, pero wala kang karapatan na ganyanin ako. Hindi ikaw nagpakain sa akin. Public servant ka, dapat kayo ang sumuporta sa amin. Yeah? Ikaw ang mag-manage together with the local government. Huwag mo ibigay sa SIPTEC. Kasi magulo yung SIPTEC ang magmamanage. This is for the benefit of the small. Ganyan dapat magsalita. Not for SIPTEC. Hindi yung minupusal stage na minute ulo. Dapat ikaw ang mag-manage together with the local government. Katulad ng mga fish hatcheries, BFAR muna nagmamanage first 2 years, tapos tina-turn over na sa local government. Oh, hindi ganyan. Yes po. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Yes po. Aba. Eh kasi biglang na high blood. Pag mga ganyan kasi, may mga edad na. Di ba? Huwag na pumasok sa politika. Ang pangit pakinggan eh. Hindi naman kayo ganyan noon. Dating mga labandera lang naman kayo, naging politician kayo, bigla kayong nag-iba-ihip ng hangin. Dating mga nagtitinda lang ng kamuting kahoy, dating nagtatanim ng gabi, yumaman, nagpolitisyan, nag-iba ugali. Kaya, nung yumaman, nag-iba ugali. Nung naging politisyan, mas lumala ang ugali. Alam niyo sa mga ginagawang ito, huwag kayong mga balat sibuyas, kayong mga politisyan, huwag kayong mga balat sibuyas. Bakit? The more na tumatakbo kayo, the more na yung mga ginagawa ninyo, masisilip ng tao. Diba, Sir Gualbert Jan? Abilgas, maraming salamat po sa iyong Canadian super sticker. Thank you so much po. Ha? Oh, kaya nga sabi ko, Sir Jason Rosina eh. Ano kaya yung mga DDS hamunin ko rin? Oh, kapag hindi nakauwi si Digong, kay lahat magilit. Oh, mga DDS kapag makauwi si Duterte sa Pilipinas, magigilit ako ng leeg. Ngayon, kapag hindi makauwi si Digong, magilit kay lahat. Gawin nyo ba? Kapag hindi makauwi, magilit din ba kayo? Puro kayo hamon sa akin, magilit ako, putang ina, di nyo pa nga napauwi eh. Ngayon, pag hindi makauwi si Digong hanggang katapusan ngayong taon na to, magigilit ba kayo? Di nyo kayang gawin yan. Bakit? Maiiwan ang pamilya ninyong mahirap. Kasi mga mahihirap kayo. Wala kayong mga pera. Mga hampas lupa kayo. Ang papangit ng lahi ninyo. Bubo pa ang lahi ninyo. Tapos mamamatay pa kayo.
Oh, mas gusto ko pa ngayon magilit kayo pag hindi nakauwi si Digong para mabawas-bawasan yung mabobo sa Pilipinas eh. Di ba? Oh. Oh, yun lang, mga kababayan. So ito naman tayo, mga kababayan, dito tayo kay PBBM na nilabas ang drug test or ano niya,